Orville TV. System POV. Book 4. Kabanata 1251 hanggang 1260. Kabanata 1251, maganda ang mga bituin ngayong gabi. Ang lahi ng Succubus ay nanirahan din sa isa sa mga inabandunang mga lungsod sa panahon ng digmaan, na pinalitan nila ng pangalan ng Gaudium City. Ang dalawang Succubus Princesses at Lady Ristella, pati na rin ang ilang mataas na ranggo na Succubus at Incubus, ay maingat na nag-brainstorm kung aling lungsod ang dapat nilang gawin bilang kanilang sarili. Ang pagsusumikap para sa neutralidad, nais nilang maging malapit sa isang malakas na taga-suporta na makakatulong sa kanila na harapin ang mga problema. At ano ang mas mahusay na taga-suporta kaysa sa sentral na pamahalaan, kung saan ang sayon ay bahagi ng. Sa una, naisip ni Princess Xynelia na ang mga Wanderers ay hindi madaling aprubahan ang kanilang pagpili ng lungsod dahil nasa tabi ito ng Casimir City. Sa kanilang sorpresa, ang mga Wanderers ay hindi binigyan sila ng isang mahirap na oras at naaprubahan ang kanilang kahilingan. Dahil ang lahat ng Succubus at Incubus ay lahat ng hitsura, lahat ay inaasahan na ang pagkumpleto ng pinakamalaking distrito ng kasiyahan sa kontinente. Nang dumating ang 13 sa pinakamaluho na tirahan sa lungsod, agad siyang binati ng maraming Succubus, kasama si Lady Ristella na nanguna. Salamat sa pagdating, sayon, sabi ni Lady Ristella nang may ngiti. Mangyaring, pumasok ka. Magandang gabi, Lady Ristella, 30 pagbati. Magandang gabi din sa iyo. Ngumiti si Lady Ristella. Hindi na kailangang maging masyadong formal. Huwag mag-atubiling tawagan akong Tia o Tia Ristella mula ngayon. Naunawaan. 30 tumanggo. Nang pumasok ang teenager na batang lalaki sa sala, nagulat siya nang makita si Roland. Katulad niya, ang bayani ay nag-donate ng isang suit, at 13 ay kailangang aminin na ang iba ay lubos na naghahanap sa get-up na ito. Maligayang pagdating, Zion. Kumaway si Princess Laventia. Ito ay isang habang, Princess, 13 ang sagot bago ilipat ang kanyang tingin kay Roland. Kumusta, Roland? Hello, Zion, sagot ni Roland. Narinig ko mula sa Laventia na plano mong gawin ang Princess Xynelia na iyong kasintahan. Oo, labag sa 13. Ang piraso ng impormasyong ito ay nakangiti sa mukha ni Lady Ristella, dahil naghihintay siya na marinig ang kumpirmasyon mula sa bibig ng binata. Natatakot siya na tanggihan ni Zion ang kanyang panukala na pakasalan ng kanyang pamangkin, pagdurog ang kanilang pag-asa na magamit ang pag-aasawa bilang isang paraan upang maitaguyod ang isang matatag na pundasyon para sa kaharian ng Velmoria sa Pangaea. Pumunta tayo sa silid kainan, gaanong pinalakpakan ni Lady Ristella ang kanyang mga kamay. Ang aming mga chef ay naghanda ng isang maliit na kapistahan para sa okasyong ito. 30 nagtaka kung saan maaaring si Princess Xynelia mula nang hindi niya ito nakita sa sala. Hindi siya masyadong nag-aalala tungkol sa kanyang kawalan ng pagkakaroon, bagaman. Pagkatapos ng lahat, ang hapunan na ito ay upang talakayin ang kanilang pakikipag-ugnayan. Ilang oras lang bago siya magpakita. Kung paanong natapos ng mga maid ang lahat ng pinggan sa mesa, sa wakas ay ipinakita ni Princess Xynelia ang kanyang sarili. Nakasuot siya ng isang puting damit na cocktail na naka-highlight sa mga curves ng kanyang katawan. Kahit na si Roland ay hindi mapigilan ang kanyang sarili na tumitig sa kanyang hinaharap na hipag, na ginawang magaan ang pag-ubo ni Princess Laventia upang mailabas siya sa kanyang pag-asa. Habang ang titig ng 13 ay nakarating sa kanyang fiancé sa lalong madaling panahon, naalala niya ang quote na isinulat ni Vincent sa kanyang notebook sa kung ano ang sasabihin kung nais mong purihin ang damit ng isang ginang. Naalala pa niya ang maliit na talababa na iniwan ni Vincent na sinabi. Ang isang ginang lalo na ay nakarinig ng papuri tuwing magbihis sila. Purihin ng mga ito ay karaniwang gumagana, ngunit kung pupunta ka sa itaas ng normalidad, mas malaki ang epekto. Kaya, huwag mag-atubiling mag-eksperimento. Naaalala ang mahalagang payo na ito, nagpa siya ang teenager na batang lalaki na gawin ito. Mukha kang kahanga-hanga, Princess Xynelia. Ang damit na iyon ay nababagay sa iyo ng perpekto, 13 na may ngiti. Buhay pa ba ang sastre? Siguro dapat nating patayin sila. Lahat ay nagyelo sa lugar, kasama na ang mga maid na nagtatapos ng kanilang paghahanda sa pagkain. Halos nakulong si Princess Xynelia sa kanyang mataas na takong matapos marinig ang komento ng binatilyo. Sa kabutihang palad, nagawa niyang mabawi ang kanyang postura sa oras, na pinipigilan ng sarili sa kahihiyan. 30 kumurap ng isang beses, pagkatapos ay 2 beses, bago sundin ang kanyang plano B. Ito ay isang biro lamang, 13. Sinusubukan ko lang na buhayin ang gabi. Ha. Tumawa ang Lady Ristella ng awkwardly habang binibigyan ng mga maid ng lahat ng dapat mong tumawa, o iba pa, titig.
Ang mga maid ay nagsimulang tumawa, na sapat na para sa kanila upang manalo ng mga parangal para sa pinakamahusay na pagsuporta sa mga aktres, na hinugot ang isang mahirap na kilos na walang kamali-mali. 30 tumanggaw sa kasiyahan, nakikita ang kanyang pagtatangka sa katatawanan na gumana ng perpekto. Bagaman mayroong isang pagkaantala na reaksyon, nagtrabaho pa rin ito tulad ng isang kagandahan. Hindi bababa sa iyon ang naisip niya sa oras na iyon. Si Princess Xynelia ay nakaupo sa tabi ng sayon. Pareho silang nahaharap kay Roland at Princess Laventia, habang si Lady Ristella ay nakaupo sa ulo ng mesa. Bago tayo magsimula, nais kong pasalamatan ka, Roland at Zion, sa pagpunta rito sa kabila ng iyong abalang schedule, sabi ni Lady Ristella. Inaasahan kong mapapasaya mo ang aking mga nieces dahil nararapat silang maging masaya. Maaari ba akong umasa sa dalawa na alagaan silang buhay? Gagawin ko ang aking makakaya, Tia Ristella, sagot ni Roland nang walang pag-aatubili. Gagawin kong masaya si Princess Laventia. Namula si Princess Laventia dahil naantig siya sa tugon ni Roland. Tumanggaw si Lady Ristella sa kasiyahan bago ilipat ang kanyang tingin sa sayon. Nais niyang malaman kung bibigyan siya ng teenager na batang lalaki ng isang katulad na tugon. Maaari kang umasa sa akin, Tia Ristella, sagot ni 13. Kinakalkala ko na ang 7 magkakaibang paraan upang mapasaya siya, at 2 lamang sa kanila ang ilegal. Si Roland, na malapit ng kumain ng isang piraso ng karne, ay nakapos sa kalagitnaan ng daan, na may karne na bumabalik sa kanyang plato na may malabong clink. Ang ngiti sa mukha ni Lady Ristella ay tumigas, ngunit tiningnan pa rin niya si Zion at hinikayat ang lahat na magpatuloy sa pagkain. Napagpasyahan niya na dapat nilang tapusin ang pagkain muna bago sinabi ng binatilyo na batang lalaki na may iba pang mawawalan ng gana sa lahat. Ang musika ay nilalaro sa background, na ginagawang mas buhay ang gabi. Pinili ni Lady Ristella ang ligtas na pag-uusap na kahit na si Zion ay maaaring sumali, at ang usaping ito ay lumipat sa nangyari sa kontinente ng Antares. Nakikita ko, kaya pinili ni Siri si Mikhail, ha? Ngumiti si Princess Laventia. Akala ko pinlano niyang pakasalan ka, Zion. Magkaibigan lang kami ni Siri, komento ni 30. Gayun din, sa palagay ko ang aking kapatid ay nangangailangan ng isang katulad niya sa kanyang buhay. Sila ay isang mahusay na tugma. Kumusta naman ang kapatid mo? Tanong ni Roland na may tunay na pagyusisa. Marami siyang mga suitors. Napili mo ba ang isang tao na hindi bababasa? Kwalipikado. Hahayaan ko na magpasya si Shasha kung sino ang nais niyang magpakasal, sagot ni 30. Naisip ni Roland ang kanyang kaibigan, si Taiga, na may malaking crush kay Shasha, at maayos. Sa Zia din. Ay aprubahan mo ito kung naging kasintahan ni Taiga? Nagtanong si Roland. Oo, aprubahan ko ang kanyang libing, 10-10-10-10-30. Maghahanda pa ako ng kanyang kabaong, walang bayad. Napangiwi si Princess Laventia matapos marinig ang tugon ni Zion, at kahit na si Princess Xynelia ay hindi makakatulong ngunit ngumiti. Alam nila na ang kataas-taasang commander ng Alliance ay labis na labis ng kanyang pamilya, kaya't nakikita siyang gumanti sa ganitong paraan na nakita nila ang isang bahagi sa kanya na bihirang nakita nila. Kapag natapos ang hapunan, nagbid ni Lady Ristella ang kanilang mga bisita at tinanong ang kanyang mga nieces na tiyaking aliwin ang mga ito ng maayos. Hindi siya nag-aalala tungkol kina Roland at Princess Laventia dahil hindi ito ang unang pagkakataon na ang bayani ay nanatiling magdamag sa kanilang tirahan. Tulad ng para sa sayon. Naniniwala siya na si Princess Xynelia ay mag-aalaga sa kanya na maayos lang. Pumunta tayo sa balkonahe, iminungkahi ni Princess Xynelia. Maganda ang mga bituin ngayong gabi. Okay. 30 tumanggo at sinundan ng prinsesa sa ika-4 na palapag ng kanilang tirahan. Doon, ang 2 sa kanila ay tumitig sa twinkling stars, na ngayon ay nakikita pagkatapos ng belo na nagpoprotekta sa Pangaea ay hamina. Kabanata 1252, kahit na nakakalimutan ko, hindi ka makakalimutan. Ang mga bituin dito ay ibang-iba mula sa Gomora, sinabi ni Princess Xynelia sa nostalgia. Nararamdaman mo ba ang homesick? 30 nagtanong. Oo, sagot ni Princess Xynelia. Ito ay isang magandang bagay na ang aking tiyahin ay narito. Kung ako lamang at ang aking kapatid na nangunguna sa aming paksayon, baka hindi ko alam kung saan magsisimula. 30 pinanatili ang kanyang titig sa mga bituin, na parang naalala ang hindi mabilang na mga kalangitan sa kanyang mga alaala na katulad ngunit naiiba sa bawat isa. Marami siyang mundo at nakilala ang maraming mga host, na humipo sa kanya sa maraming paraan kaysa sa isa. Ang katahimikan ay bumaba sa kanilang 2 sa loob ng ilang minuto bago nagsalita muna si Princess Xynelia.
Sayon, lahat ng nakita ko sa panaginip na iyon ay totoo, di ba? Tanong ni Princess Xynelia. Mayroong ilang mga bahagyang pagkakaiba-iba, ngunit ang karamihan sa kanila ay nanatiling pareho, sagot ng 13. Kung gayon, nabuntis talaga ni Kate ang iyong anak. Oo. Maya-maya, nadama ng batang teenager ang isang pares ng mga braso na nakabalot sa kanilang sarili sa paligid ng kanyang katawan habang niyakap siya ni Princess Xynelia mula sa likuran. Iniisip mo pa ba siya? Nagtanong si Princess Xynelia. Kate, ang ibig kong sabihin. Mula nang mabawi ko ang aking memorya sa kanya, hindi ko maiwasang isipin siya, sagot ni 30. Lalo na kapag nahanap ko ang aking sarili na nag-iisa at walang magagawa. Sinusubukan kong maging abala sa aking sarili hanggat maaari para sa kadahilanang iyon. Mas mabuti akong mag-isip ng hindi gaanong nangyari sa nakaraan. Ikinalulungkot mo bang mabawi ang iyong memorya sa kanya? Hindi. Mas pinagsisisihan ko ito kung hindi ko siya maalala. Niyakap siya ni Princess Xynelia. Kung ang sakit ay nagiging labis na madala, lumapit sa akin. Tutulungan ko ang iyong sakit. Kung may nagsabi ng mga salitang ito sa kanya, 13 ay maaaring hindi pinansin. Ngunit naiiba si Princess Xynelia. Bagaman ang nangyari sa panaginip ay medyo naiiba sa nangyari sa katotohanan, ang Succubus Princess at Kate ay nagbahagi ng isang koneksyon sa panaginip na iyon. Ibinahagi niya ang kanilang sakit at ang kanilang mga lihim, pati na rin ang pangako na naiwan niya. Bukod kay Tina at baka si Shayna, isa siya sa ilan na nakakaalam kung sino talaga ang. Siya ay isang sistema. Hindi siya tao. Noong nakaraan, kulang siya ng emosyon, at nang sa wakas ay nalaman niya kung ano ito, ang isa sa mga unang bagay na naramdaman niya ay galit. Ang galit na halos kumonsumo ng kanyang buong pagkatao matapos mamatay si Kate at ang kanyang hindi pa isinisilang anak dahil sa mga kapritsyo ng kapalaran. Ito ay ang punto ng pag-on. Ang pangwakas na suntok. Ang dahilan na siya ay nag-rebel laban sa kanyang ama, ang sistema ng Diyos, pati na rin ang Diyosa ng kapalaran, na nais niyang talunin kahit ano paman. Mula sa simula, naintindihan niya na ito ay isang walang pag-asa na labanan. Ngunit nakipaglaban pa rin siya sa kanyang ama, alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Mabuti na lang siya sa namamatay, naniniwala na wala na siyang dahilan upang mabuhay. Pagod na siya, batter, at nasira. Hindi na siya ang sistema na dati niya. Alam kong iminungkahi ng aking tiyahin na makikipag-ugnay tayo sa isa't isa, mahinang sabi ni Princess Xynelia. Alam ko rin na hindi mo ako mahal. Ngunit, okay pa rin sa aming dalawa na magkasama. Ang iyong tiyahin ay nagtutulak para sa unyon na ito para sa mga kadahilanang pampulitika, sagot ni 13. At nais mong makasama ako sa mga kadahilanang naiintindihan mo lang. Kung gayon ano ang tungkol sa iyo? Tanong ni Princess Xynelia. Ano ang pakiramdam mo sa akin? 30 dahan daw ang itinaas ang kanyang kamay at clenched ang kanyang kamao. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kulay rosas na daliri at tiningnan ang mga makukulay na mga thread na bumagsak sa simoy ng hangin, ang isa sa kanila ay konektado sa pinky finger ni Princess Xynelia. Ang kulay ng thread na iyon ay lila, at sa kadiliman ng gabi, bahagya itong nakikita. Ngunit naruroon, na ipinakilala ang pagkakaroon nito. Naniniwala ka ba sa kapalaran? 30 tanong. Sinabi sa akin ni Princess Aracela na kinamumuhian mo ang salitang iyon, sagot ni Princess Xynelia. Ngunit magiging tapat ako sa iyo. Naniniwala ako sa kapalaran. Umiiral siya, 13. At marami ang naniniwala na walang malayang kalooban dahil kahit anong gawin mo sa buhay, magtatapos ka pa rin sa landas na ginawa niya para sa iyo. Ano man ang mga pagpipilian na gagawin mo sa iyong buhay. Wala namang sinabi si Princess Xynelia dahil naramdaman niya na hindi pa natapos si Zion. Hinti lang niya na ipagpatuloy niya ang nais niyang sabihin. Hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro niya, sinabi ni 13. Ngunit papatalo ko siya sa kanyang sariling laro. Ang binatilyo na lalaki pagkatapos ay lumingon upang harapin si Princess Xynelia at tiningnan siya ng diretso sa mata. At marahil, gagampanan mo ang labanan sa minahan na ito, 13 ay malungkot na sabi. Ito ay maaaring tunog malupit, ngunit balak kong gamitin ang lahat sa aking arsenal upang manalo. Kasama dito ang aking mga mahilig. Sigurado ka bang nais mong makasama ang isang katulad ko, sino ang gagamitin kahit na ang kanyang sariling buhay para sa paghihiganti? Maaari ka pa ring bumalik, Xynelia. Maaari mo pa ring pakawalan. Hindi kita pipilitin. Sa katunayan, sisiguraduhin ko rin na ang pamilya ng Velmoria ay magtatagumpay dito sa Pangaea kahit na hindi tayo magtatapos ng magkasama. Gusto kong makasama ka, sagot ni Princess Xynelia. Kahit na tayo ay nahati sa pamamagitan ng mga realidad.
Kahit na ang mga siglo ay lumipas, at ang mga buhay ay muling ipinanganak, ang bono na ito ay mayroon tayo ngayon, mahal ko ang aking puso. Alam mo ba kung bakit? Dahil alam ko na kung pinili mo ako na maging iyong kasintahan, kahit na nakakalimutan ko, hindi ka lang makakalimutan. Hahanapin mo ako, nasaan man ako. Ipaglalaban mo ako, kahit na hindi ko alam ito. At magpapatuloy kang mahalin ako, kahit na malayo tayo. Ang malabong lila na thread na nakakonekta ang kanilang mga daliri ay nakabalot sa kanilang mga katawan na parang tinitiyak na ang kanilang mga puso ay maabot ang bawat isa. Medyo siksik ako, Zainelia, sinabi ni 13. Alam ko na ngayon ang tungkol sa emosyon ng tao, ngunit marami pa rin akong matutunan. May mga oras na baka saktan kita. May mga oras na baka umiyak ka dahil sa akin. Maaaring may darating na oras na ikinalulungkot mo ang iyong desisyon na maging aking kasintahan. Handa ka bang turuan ako ng mga bagay na hindi ko pa rin alam? Oo, mahigpit na sagot ni Princess Zainelia. Ang kanyang mga salita ay walang anumang pag-aalangan, na parang naghihintay siya sa sandaling ito sa loob ng maraming taon. Sa katunayan, hinintay niya na matagal na sa pangarap ng 30, at ngayon, hindi niya nais na hindi na makasama. Ang succubus prinsesa ay nagtanim ng halik sa noo ng 13 bago hinalikan ang kanyang mga labi. Ang halik ay malambot, lumilipad, at gayon pa man ay naglalaman ng mga damdamin na umaapaw sa kanyang puso. Tulad ni Kate, nais kong magkaroon ng iyong sanggol, sabi ni Princess Zainelia. Siguro hindi ngayon, ngunit sa hinaharap, mangyaring tiyaking mabuntis ako, okay. Huwag lamang mabuntis bago gawin ni na Erica at Shayna. 30 ngumiti ng mahina. Natatakot ako na makakatanggap ako ng isang tainga mula sa kanila kung mabuntis ka sa harap nila. Kung panatilihing masaya ang pamilya, panatilihin ko ang mga bagay sa katamtaman. Si Princess Zainelia ay ngumiti ng mahina. Kaya, kapag natapos mo ang iyong pakikipaglaban sa kapalaran at ang iyong ama, siguraduhin ito ng iyong pansin sa amin, okay? Ma'am. 30 tumanggo. Gusto ko ang tunog ng iyon. Sa ilalim ng starry skies, si Princess Zainelia at 13 ipinagpalit ng ilang higit pang mga halik, ang lilang thread na nagbubuklod sa kanila ay kumikinang ng mahina sa kadiliman. Kabanata 1253, para sa isang tibok ng puso, ang mundo ay nagpapatahimik. Matapos ang kanilang pag-uusap sa puso sa ilalim ng kalangitan, inanyayahan ng succubus princess ang Zion sa kanyang silid. Pumayag siyang magpahinga sa kanyang silid, at magkasama silang tumungo. Kapag naghanda silang matulog, 13 ang nag-alis ng kanyang suit na hindi komportable na matulog. Gayun din, tinanggal din ni Princess Zainelia ang kanyang damit. Yamang sila ay opisyal na ngayon ay nakikibahagi sa bawat isa ni hindi napahiya ng iba. Hindi man banggitin, nakita na ni Princess Zainelia si Zion, o hindi bababasa, ang kanyang lumaki na nakaraan sa sarili, sa kanyang panaginip, kaya hindi na siya nabigo sa paningin ng kanyang hubad na katawan. Kung tungkol sa 13, lagi siyang naging uri ng tao na hindi makaligaw kahit na 1,000 magagandang batang babae ang maghubad sa harap niya. Nagpa siya ang dalawa na maligo ng magkasama, na napatunayan na isang hamon para sa prinsesa. Inisip ni Princess Zainelia na magiging maayos siya kay Zion na nakikita ang kanyang hubad na katawan, ngunit sa kanyang sorpresa, nahihiya pa rin siya tungkol dito. 30, na walang ideya kung ano ang iniisip niya, nagboluntaryo na hugasan ang kanyang buhok at ice scrub siya para sa kanya. Nang tanungin niya siya kung nais niya na hugasan siya ng kanyang harapan, sa wakas ay nasnap si Princess Zainelia sa kanyang labi at sinabi sa kanya na gagawin niya ito mismo. Dahil hindi na niya kailangan na hugasan siya, 13 pagkatapos ay nagpatuloy sa paghuhugas ng kanyang sarili, na hindi niya kinuha ang mahabang panahon. Natapos sila ng sabay, pinunasan ang kanilang mga katawan na tuyo na may isang tuwalya, at natulog. 30 duhos na gumamit ng isang hairdryer upang matuyo ang buhok ng prinsesa, pagkatapos nito ay pinagsama niya ito para sa kanya. Nasanay na siya sa paggawa ng mga bagay na ito dahil ito ay isang pang-araw-araw na gawain para sa kanya mula nang siya ay makisali kina Erica at Sherry. Matapos ibalik ang kilos at pinatuyo ang buhok ng kanyang kasintahan, napanood ang prinsesa habang ang batang teenager ay nahiga sa kama. Hindi ka ba magsusuot ng anumang damit? Tanong ni Princess Zainelia. Dapat ba ako? 30 tanong na walang sala. Sinabi ni Erica na ang mga damit ay nakakakuha lamang sa paraan kapag natutulog tayo. Isang buntong hininga ang nakatakas sa labi ni Princess Zainelia dahil ang kanilang mga tungkulin ay tila nabaligtad. Siya ang succubus at dapat na maging mas agresibo at matapang sa pagitan nilang dalawa. Ngunit sa harap ng Zion, siya ay tulad ng isang inosenteng dalaga na nakakakita ng isang tao sa unang pagkakataon.
teknikal, siya ay talagang isang inosenteng dalaga. Gayunpaman, bilang isang succubus, nararapat siyang maging mas tiwala dahil alam niya ang tungkol sa sining ng pag-ibig higit sa karamihan sa mga kababaihan. Siyempre, 13 ay walang plano sa pag-ibig sa kanya. Talagang pinlano niyang matulog at wala ng iba. Sa katunayan, ang pag-aantok ay tumama sa kanya sa sandaling ang kanyang ulo ay nagpahinga sa unan. Kung hindi sa katotohanan na biglang hinalikan ni Princess Xynelia ang kanyang mga labi habang nahiga siya sa kama, 13 ay maaaring napunta na. Sa pag-iisip na ito ay isang magandang halik sa gabi, ibinalik niya ang kanyang halik, tulad ng ginawa niya sa kanyang mga mahilig. Isang bagay ang humantong sa isa pa, at bago ang alinman sa kanila ay natanto ito, ang dalawa sa kanila ay isang hakbang lamang ang layo mula sa pagsira sa huling hadlang na iyon. Sa sandaling iyon, ang mga instincts ng Princess Xynelia ay bumagsak sa kanyang pandama, na pinipilit siyang gawin ng pangwakas na hakbang upang maging isa sa taong napili niya bilang kanyang kaparehas sa buhay. Ang isang malambot, matamis na buntong hininga ng pagsuko ay nakatakas sa labi ng binibini habang ang kanyang katawan ay umiwas sa kanilang unyon. Ang mga taon na ginugol niya sa loob ng pangarap ni Zion, pati na rin ang pent-up na damdamin na naramdaman niya para sa kanya, ay napagtanto sa kanya kung gaano katagal siya naghihintay sa sandaling ito. Para sa isang tibok ng puso, ang mundo ay nagpapatahimik. Ang tunog ng hangin sa labas ay kumupas, iniwan lamang ang tahimik na ritmo ng kanilang paghinga. Ang mga daliri ni Princess Xynelia ay nanginginig habang hinawakan niya ang pisngi ng Zion, na parang kinukumpirma na siya ay tunay na naruroon. Ang maikling sakit na naramdaman niya matapos mawala ang kanyang pagiging walang kasalanan ay naligo ng umaapaw na pag-ibig at kaligayahan na bumubulusok sa loob ng kanyang dibdib. Zion! Mahinang sabi ni Princess Xynelia, bahagyang bumagsak ang boses niya. Mangyaring mahalin din ako. Nakilala niya ang kanyang tingin, at isang bagay na banayad, halos sagrado, na ipasa sa pagitan nila. Gusto ko, 13. Nangako ako. Ang simpleng katiyakan na iyon ay nagbukas ng mga dingding na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Samaan daw siya sa kanya, isinasara ang huling distansya, hindi bilang isang prinsesa o isang succubus ngunit bilang isang babae na sa wakas ay natagpuan ng isang kaluluwa na minamahal niya. Ang kanilang pagiging malapit ay naging isang wika. Ito ay walang salita, malambot, at puno ng pananabik. Ang bawat paghinga, bawat maliit na kilusan, ay nagsalita ng mga taon ng paghihintay, ng emosyon na matagal na pinigilan. At nang sa wakas ay naabot niya ang kanyang limitasyon, nahiga siya sa kanyang mga braso, pagod, ngunit nasiyahan. Ang init na tumulo sa loob ng kanyang sinapupunan ay patunay ng kanilang pangako ng magpakailanman. Malumanay na tumingin si Princess Xynelia sa batang lalaki na natutulog ng mapayapa sa kanyang yakap. Ang malabong ilaw ng araw ay pumasok sa silid sa pamamagitan ng maliit na puwang sa pagitan ng mga kurtina ng bintana. Dumating ang umaga, at gayon paman, ayaw niyang makawala sa kama. Nais niyang tingnan ang mukha ng natutulog na Zion magpakailanman. Ang mukha ng kanyang kasintahan, na nangako na mahalin siya. Hindi niya alam kung kailan ito nagsimula. Walang ideya ang prinsesa nang magsimula siyang makaramdam ng malakas na pang-akit para sa kanya. Ngunit matapos itong maisip, napagtanto niya na hindi na ito mahalaga dahil kung ano ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Nagtataka ako. Maaari ba siyang manatili sa akin para sa isa pang araw? Naisip ni Princess Xynelia. Nakaramdam siya ngayon ng isang maliit na makasarili at may posibilidad ng kanyang kasintahan matapos niyang makuha ang kanyang unang pagkakataon. Sa palagay ko naiintindihan ko ngayon kung bakit pinili ni Kate na bigyan ka ng isang katawan ng tao tulad ng nais niya, pinagsama ni Princess Xynelia, hinalikan ang kanyang noo. Siguro gagawin ko rin ito kung nasa sapatos ko. Minsan, ang pag-ibig ay maaaring gawing handal ang mga tao. Ang pag-ibig ay tunay na bulag. Gustong-gusto ni Kate ang 13. Mahal na mahal niya siya. Para sa kanya, hindi lamang siya isang sistema, ngunit isang taong naroon sa buong buhay niya. Siya ay kasama niya sa bawat damdamin kalungkutan, galit at nasaksihan ng lahat ng kanyang pinakamahalagang milyahe. Siya ang nag-iisang Kate na pinagkakatiwalaan ng ganap, at ang nakikita siyang personal na naging kumpleto sa kanya. Tulad ng kung ang nawawalang piraso ng kanyang buhay sa wakas ay nahulog sa lugar, pagpipinta ng isang magandang larawan na mamahalin niya magpakailanman. Ang katotohanan ay sinabihan, kung nais ni Princess Xynelia na magbuntis, madali niya itong gawin. Bilang isang succubus, nagkaroon siya ng perpektong kontrol sa kanyang sistema ng reproduktibo. Ngunit ayaw niyang manloko. Alam ni Princess Xynelia na ang 13 ay hindi handa na maging isang ama sa puntong ito sa oras. Marami pa rin siyang dapat gawin, laban sa sahod, at mga Diyos upang parusahan.
Bagaman nabalisa siya tungkol sa kanyang kasintahan na nakikipaglaban sa mga Diyos, nagpa siya siyang maniwala sa kanya. Kung hindi nila mahanap ang kaligayahan sa buhay na ito, makikita nila ito sa susunod. Tulad ng kung paano naging si Medea si Shayna at ngayon ay nakatayo sa tabi ng 13. Makalipas ang ilang minuto, 13 ay nagpukaw sa kanyang pagtulog. Napanood niya habang dahan-daw ang binuksan ng kanyang kasintahan ang kanyang mga mata upang tumingin sa kanya, kalahating tulog pa rin. Nang hindi nagsasabi ng isang salita, hinalikan ni Princess Xynelia ang kanyang mga labi ng hindi isang beses, hindi 2 beses, ngunit 3 beses. Magandang umaga, sabi ni Princess Xynelia na may pag-ibig. Magandang umaga, Xynelia, 13. Hindi tinanggihan ni Princess Xynelia at niyakap siya pabalik, tinatangkilik ang init ng kanyang katawan sa kanyang hubad na balat. Ang dalawa ay nanatili tulad ng para sa ilang higit pang mga minuto bago sila nag-atubiling umalis sa kama upang maligo at maghanda para sa pagsisimulan ng isang bagong araw. Pagdating nila sa sala, binigyan ni Lady Ristella ang kanyang pamangkin ng isang alam ng ngiti, na ginawa ang mukha ng prinsesa na maging bitpula, na kinukumpirma ang pag-aakala ng kanyang tiyahin na ang pakikitungo ay nasil sa maraming paraan kaysa sa isa. Kabanata 1254, natagpuan kita sa wakas. Tulad ng 13 na nakalagay sa kanyang ulo sa kanyang kondongan, maligaya si Princess Xynelia at gaanong tinapik ang kanyang dibdib. Nang tanungin siya na manatili para sa isa pang araw, sumang-ayon ang teenager na batang lalaki ng walang pag-aatubili. Ang kanyang sagot ay nagpalakas ng kanyang kalooban ng malaki, kaya't ginawa niya ang kanyang makakaya upang masira siya sa kanyang sariling paraan. Sina Roland at Princess Laventia ay halos piyok asukal sa paningin ng dalawa na labis na matamis sa bawat isa tulad ng mga bagong kasal sa kanilang yugto ng honeymoon. Sa kabilang banda, si Lady Ristella ay kahit papaano ay hindi nagkasala, kahit na nagtuturo sa mga lingkod na bigyan siya ng pamangkin at Zion ng ilang kalidad na oras sa bawat isa ng hindi nabalisa. Ang prinsipe ng succubus ay natural na tinanggap ang tulong na ito dahil nais niyang magtanong ng 13 bagay na hindi maririnig ng sinuman. Mas maaga, tinanong niya siya kung nakilala niya ang alinman sa kanyang mga host sa Pangaea. 30 pagkatapos ay sinabi sa kanya na sina Tina, Vincent, Hugo, Prince Zylan, at Princess Aracela ang lahat ng dating host niya, na pinalawak ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Dahil alam na ni Princess Xynelia na siya ay isang sistema noong nakaraan, mas bukas siya upang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang dating host, na alam niyang napakahalaga sa kanya. Ito ay labis na nagkataon, naisip ni Princess Xynelia habang tinitingnan niya ang mukha ng pagtulog ni Zion. Ano ang mga pagkakataon na muling nakikipag-usap sa kanya sa napakaraming mga host sa mundong ito? Ang isang bahagi ng kanyang nadama na nagseselos mula sa alam niya, hindi siya isa sa mga dating host ng 30. Ngunit upang isipin ito ng positibo, hindi ito lubos na masama dahil ayaw niyang idagdag sa kanyang heartbreak. Ang kanyang ekspresyon ay lumambot habang pinag-aralan niya ang kanyang natutulog na mukha. Kahit nasa pahinga, mayroong isang malabong crease sa pagitan ng kanyang mga browser, ang marka ng isang tao na nagdala ng maraming pasanin na hindi kabilang sa isang batang lalaki sa kanyang edad. Sinusubaybayan niya ang maliit na linya kasama ang kanyang daliri, masikip ang kanyang puso. Marami ka nang nagawa, bulong ni Princess Xynelia, bahagya na naririnig ang boses niya. Karapat dapat kang magpahinga, kahit na sa isang araw lamang. Nagbulong si Zion ng isang bagay sa kanyang pagtulog, ang kanyang mga labi ay malabo. Para bang sinasagot niya ito ng walang mga salita. Ang paningin ay gumawa ng sakit sa dibdib ni Princess Xynelia na may init. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit ang pagiging nasa tabi niya ay nagparamdam sa kanya ng ligtas at marupok, na parang pinapayagan siyang maging isang bagay na hindi pa niya nauna. Simpleng batang babae na nagmamahal. Ang mga eyelid ng 13 ay bumagsak, isang palatandaan na malapit na siyang magising. At makalipas ang ilang segundo, binuksan niya ang kanyang mga mata at tiningnan siya. Mayroon ka bang magandang pagtulog? Tanong ni Princess Xynelia. I guess, 13. Pinangarap ko ang tungkol sa isang bagay, ngunit hindi ko maalala kung ano ito. Marahil ay makikita mo ang pagpapatuloy nito ngayong gabi, puna ni Princess Xynelia. Minsan, ang mga pangarap ay gumagana sa ganoong paraan. 30 dahan daw ang bumangon, at pinayagan ang kanyang sarili na yakapin ang kanyang kasintahan. Gusto mong yakapin, ha? 30 ngumiti, at ibinalik ang yakap. Ginagawa ko. Bamantong hininga si Princess Xynelia, nasisiyahan sa kanyang pagiging malapit sa kanya. Bakit ka perpekto, 13? 30 kumurap. Tinukso siyang sabihin na si Zion Leventes ay isang sisidlan lamang kung saan naninirahan ang kanyang kaluluwa. I 1/4.
I won quarter. Ngunit ang pakikinig sa kanyang mga salita ay maaaring magalit ang prinsesa, nagpasya siyang manahimik lamang at yakapin ang kanyang mas magaan. Ilan ang mga sanggol na nais mong magkaroon? Tanong ni Princess Xynelia. Bibigyan kita ng maraming gusto mo. Gusto mo si Erika? 30 ngumiti ng mahina. Sinabi niya ang parehong bagay. Sinabi ba ng alinman sa iyong mga mahilig sa iyo na huwag ihambing ang mga batang babae sa ibang mga batang babae? Ginawa nila. Ang masama ko. Ma'am. Magpatawad ako minsan lang. Si Princess Xynelia ay nag-playfully at sinulid ang kanyang pisngi, na parang sinusubukan na mag-iwan ng marka ng kanyang sarili sa kanya. Ngunit sa susunod na oras, dagdag ni Princess Xynelia, ang kanyang tono ay kalahating panunokso, kalahati ng seryoso. Pinapayagan ka lamang na sabihin ang aking pangalan sa mga sandali na tulad nito. Walang pangalan ng ibang batang babae ang dapat umiiral sa pagitan namin. 30 tumango, hinayaan siyang magpahinga sa noo niya laban sa kanyang. Naunawaan, ang iyong kataas-taasan. Ang dalawa ay nanatiling ganyan para sa isang habang, nakikinig lamang sa paghinga ng bawat isa, naramdaman ang tahimik na ritmo ng tibok ng puso ng iba. Para bang naaalala ang isang bagay, bahagyang hinugot ni Princess Xynelia. 30, sabi ni Princess Xynelia, na nakatingin sa kanya ng diretsyo sa mata. Ikaw ba? Kailanman ikinalulungkot kung sino ka? Isang system minsan, at ngayon, may iba pa. 30 ang hindi sumagot kaagad. Natugunan ng kanyang tingin ang kanyang sarili na parang sinusubukan na makita kung bakit tinanong niya siya ng isang personal na katanungan. Ikinalulungkot. 30 nakapikit ang kanyang mga mata. Minsan, oo. May mga sandali na nais kong manatiling ignorante tungkol sa emosyon ng tao. Ang pakiramdam ng pagkakaroon ng isang butas sa loob ng iyong puso dahil sobrang nasasaktan ka ay isang napakalalim na pakiramdam. Ngunit ang pag-alam kung ano ang tunay na kinatawan ng mga emosyong ito ay nagpapahintulot sa akin na maunawaan kung ano ang naranasan ng aking mga host. Kahit na ito ay maaaring maging magkakasalungatan, ang pagiging isang tao ay naging buhay ako. Masaya akong mahalin at mahalin ang iba pabalik. Kahit na ang aking pag-ibig ay maaaring hindi perpekto, natututo ako ng higit patungkol sa malakas na emosyon na ito. At ngayon alam ko kung ano ang pag-ibig, natanto ko ang isang bagay na mahalaga. Nakakakita ng matahimik na kapayapaan ng kanyang malabong ngiti, nadama ni Princess Xynelia na lumaktaw ang kanyang puso. Alam ko na ngayon na mahal din ako ng aking mga host. At ang pakiramdam na mayroon ako para sa kanila ay pag-ibig din, 13 na sinabi. Walang pag-aalinlangan sa kanyang mga salita. Nagsasabi lang siya ng isang katotohanan. Kung mahal siya ng kanyang mga host bilang isang kaibigan, bilang isang Diyos, bilang isang tool, bilang isang himala, o bilang isang pamilya, ang mahalagang katotohanan ay minahal nila siya sa kanilang sariling paraan. 30, mangyaring manalo. Hinalikan ni Princess Xynelia ang kanyang pisngi. Hindi lamang para sa iyong kapakanan, ngunit para sa aking. Hindi. Para sa aming kapakanan din. Alam ng prinsesa ng Succubus na kung 30 ang namatay, hindi siya ang nag-iisang masisira. Si Erika, Sherry, Shayna, Princess Aracela, ang kanyang pamilya, at ang kanyang mga kaibigan, pati na rin ang mga umaasa sa kanya, lahat ay magiging puso kung may masamang nangyari sa kanya. Huwag kang mag-alala, sagot ni 30. Manalo ako. Mas mabuti ka. Ma'am. Tulad ng 13 ipinikit ang kanyang mga mata, ang panaginip na panaginip ay maikling lumitaw siya sa harap niya muli. Natagpuan kita sa wakas. Malamig ang tinig at pag-aari ng isang tao. Isang tinig na hindi pamilyar sa kanya. Sa loob ng mga ilog ng impyerno, isang pulang ulo na kalahati ng Delph na sumulyap sa direksyon ng 13. Ilang sandali upang makuha ang buong kwento kung paano nasaktan ang kanyang anak na babae na si Stella. Ngunit ngayon na naintindihan niya na ginawa niya ito upang makatipid ng 13, ang ama ni Stella ay nangangati upang makipag-usap sa binata at bigyan siya ng isang piraso ng kanyang isip. Kabanata 1255, ang pagsasabi na mahal mo sila ay mas mahusay kaysa sa hindi sinasabi kahit ano. Bumalik na ako, 13 habang bumalik siya sa hotel sa Casimir City. Maligayang pagdating, sagot ni Erika na may isang nakakaaliw na ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nakarating sa leeg ng 13, na nakasakay sa mga marka ng halik na naiwan ng walang iba kundi si Princess Xynelia. Sa pamamagitan ng mga hitsura nito, ito ang kanyang paraan upang hudyat na ang kanyang pakikipag-ugnay sa 13 ay opisyal na ngayon. Hinalikan ni Shayna ang kanyang pisngi bago pagalingin ang mga bruises sa leeg ng kanyang kasintahan. Ligtas bang sabihin na ang cake ng bigas ay binugbog?
Tanong ni Erica sa isang panunukso na tono habang si Shayna ay humantong sa 13 sa sopa upang umupo. Anong rice cake? 30 kumurap. Gusto mo bang i-pound ang mga cake ng bigas? Dapat ba kitang makuha? Napangiwi si Sherry habang nakaupo siya sa tabi ni Zion at niyakap siya. Ang kanilang kasintahan ay marahil ang pinakamatalinong wanderer sa mundo, ngunit maraming mga karaniwang bagay na pinaghirapan niyang i-proseso. Zion, hindi pinag-uusapan ni Erica ang tungkol sa mga cake ng bigas, komento ni Shayna, na hinahanap ang kanyang pagiging walang kasalanan. Tinatanong niya kung ikaw at si Princess Zynelia ay mag-asawa na ngayon. Oo, kami. 30 tumango, sa wakas ay nauunawaan ang innuendo ni Erica. Bakit hindi ko naisip iyon? Sa oras na ito ay si Erica na mag-giggle. Alam na niya na hindi maganda si Zion pagdating sa mga talinghaga na tulad nito, kaya't laging inaasahan niya ang kanyang mga reaksyon. Pagkatapos ay kinuha niya ang baso ng tubig sa mesa at humigop. Sa susunod na makita ko si Mikhail, tatanungin ko kung maayos niyang binugbog si Siri, sabi ni 30, na halos mabulabog si Erica sa tubig na uminom lang siya. Hindi mo dapat gawin iyon, Zion. Madaling naitama ni Sherry ang kanyang kasintahan. Basta. Huwag sabihin kahit ano sa iyong kapatid, okay? Mapahiya siya kung tatanungin mo iyon ng diretsyo sa kanyang mukha. Tama iyon, komento ni Shayna bago sumulyap kay Erica, na ngayon ay nagkakaroon ng pag-ubo. Alam ko, ito ang karma. Bumantong hininga si Erica matapos niyang makuha ang kanyang pagiging malinis. Zion, ginawa mo iyon sa layunin upang makabalik sa akin, di ba? Siyempre hindi, 13. Sa huli, nagpa siya ang lahat na magpatuloy at tumigil sa pakikipag-usap tungkol sa mga bayuhan na cake ng bigas. Kaya, ano ang susunod? Tanong ni Erica. Gaano katagal ka mananatili bago bumalik sa Antares? Kailangan kong bumalik sa Antares pagkatapos ng 10 araw, sagot ni 13. Kung gayon maaari ba kaming sumama sa iyo? Nagtanong si Shayna. Sa tanong na ito, 13 ay hindi sumagot kaagad. Nag-iisip pa rin siya kung ang pagdadala ng kanyang mga mahilig sa Antares ay magiging isang mabuting bagay o hindi. Ang labanan na nangyari sa Signa ay mapatlo kung ihahambing sa labanan na magaganap sa Artem. Pagkatapos ng lahat, ang larangan ng digmaan sa oras na ito ay hindi lamang isang kontinente ngunit isang buong mundo. Ayon kay Erasmus, ang monarkiya ay gaganapin ang ganap na kapangyarihan, at walang sinuman sa Artem na nang ahas na hamanin ng awtoridad ni King Astrian. Gayun din, sa pamamagitan ng mga alaala ng hari, natuklasan nila na mayroong 4 na celestial sa Artem. Ang isa sa kanila ay isang tao na nakilala na ng 13 ang reyna ng Artem, si Queen Miramel, na naging santo din ng pamilya ng Chandrin. Bagaman hindi niya ito sinabi ng malakas, 13 ay naniniwala na nasa tabi niya siya. Kung ang Reyna at Cranky ay nagtulungan, ang pakikipaglaban sa 3 iba pang mga celestial ay hindi magiging isang problema. Gayunpaman, mayroong iba pang mga mataas na ranggo na mandirigma bukod sa kanila. Mayroon silang 5 mataas na archon na may lakas na katumbas ng isang Megin na hari o isang Megin queen, at ang bawat isa sa kanila ay pinamamahalaan ng isang kontinente ng Artemian. Pagkatapos ay mayroong 20 archon na may hawak na isang katulad na katayuan tulad ng mga prestihiyosong pamilya ng Pangaea, na tumutulong sa mga high archon na pamahalaan ng kanilang domain. Hindi ko alam kung gaano katagal aabutin ang digmaan na ito, 13. Maaari itong tumagal ng buwan o kahit ilang taon. Alin ang eksaktong dahilan kung bakit dapat mong dalhin sa amin, puna ni Erica. Ayokong maging hiwalay sa iyo ng maraming taon. Nararamdaman ko rin iyon, mahinang sabi ni Sherry. Tumango si Shayna habang hawak ang kamay ng 13. Sa oras na ito, hindi kita hinahayaan na mag-isa ka. Agad na naintindihan ng binatilyo na batang lalaki kung ano ang sinusubukan na sabihin ni Shayna. Iniwan na niya ito minsan at hindi siya papayagan na umalis sa pangalawang pagkakataon. Pagkatapos ay pinatay ni Tina ang kanyang pisngi na parang paalalahanan siya na pupunta siya saan man siya pupunta. Ito ay magiging mapanganib, 13 ang nakasaad. At doon ay hindi ako palaging nasa paligid upang maprotektahan kayong mga batang babae. Alam natin. Tumango si Erica. Ngunit kami ay gumagala. Sa bawat libot, ang panganib ay laging nakapaligid sa amin. Alam kong nais mong protektahan kami at panatilihing ligtas kami, komento ni Shayna. Ngunit nais naming maunawaan mo iyon, kahit gaano kakatindi, naramdaman din namin ang parehong paraan. Nais din naming protektahan at panatilihing ligtas ka. Inabot din ni Sherry upang hawakan ang kamay ng 13, binigyan ito ng isang ilaw na pisilin. Hindi niya kailangang sabihin kahit ano dahil susundin niya siya kahit na siya ay nagpunta sa impyerno.
Napakahusay. 30 nagbuntong hininga. Dadalhin ko kayong lahat. Ang mga kababaihan ay nagpalakpakan at niyakap siya ng mahigpit. Matapos ang ilang minuto ng kadilang, 13 sa wakas ay sinabi sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Bumalik sa iyong mga pamilya at bumugol ng ilang oras sa kanila, 13 sa isang seryosong tono. Hindi namin malalaman kung gaano katagal kami ay nasa Artem, kaya pinakamahusay na ipaalam sa kanila kung gaano mo kamahal at nagmamalasakit sa kanila. Alalahanin nito ang sabihin na mahal mo sila ay mas mahusay kaysa sa hindi sinasabi. Ang kanyang mga salita ay nagpatahimik sa mga kababaihan ng halos 1 minuto bago sila sumang-ayon na gumugol ng oras sa kanilang mga pamilya. Ang pamilya ni Sherry ay nasa Signa, habang si Shayna ay nasa Sirius. Ang pamilya ni Erica ay inaalagaan ng pamilyang Levente sa Aldebaran. Bibigyan ko kayong dalawa ng 4 na oras upang ipack ang lahat ng kailangan mo, 13 sinabi kina Erica at Shayna. Dadalhin kita sa bahay bago ako bumalik sa aking pamilya. Tumango ang 2 batang babae at umalis upang ipack ang kanilang mga bagay, iniwan sina Sherry at Zion. Tiniyak niyang tawagan sina Princess Aracela at Princess Zainelia at ipaalam sa kanila ang tungkol sa kanyang pinlano na gawin, at sinabi rin ng 2 prinsesa na nais nilang sundin siya sa Antares. Dahil dito, sinabi niya sa kanila na gumugol ng oras sa kanilang mga pamilya, sapagkat ang kanilang pag-alis ay nasa 10 araw. Pagkatapos ay nakipag-usap siya kina Lawrence at Tristan, sinabi sa kanila na sa wakas ay maipahayag nila na si Shayna ay nakikibahagi sa kanya. Siyempre, siniguro niyang idagdag sila ng Princess Aracela at Princess Zainelia sa anunsyo. Inaasahan niya na ang anunsyo na ito ay makakatulong na alisin ang bias ng mga wanderer na bumubuo ng mga palakaibigan na relasyon sa mga genes, na naisip ng karamihan sa kanila bilang mga mananakop na pumapasok sa kanilang mundo. Habang ang karamihan sa mga genes ay nais pa rin para sa pagsakop sa mundo, naintindihan din nila na hanggat ang 13 ay buhay, hindi sila makagawa ng anumang mga alon sa Pangaea. Nakibahagi sila sa digmaan sa Signa at nakita ang mga puwersa sa ilalim ng kanyang utos. Sa pagiging cranky na nasa tuktok ng kadena ng pagkain, nauunawaan ng lahat na ang anumang uri ng paghihimagsik o pagsalungat ay matutugunan ng mabilis na pagkalipol. Ang pag-uugali ni Cranky ay maaaring maging mas mahusay pagkatapos na siya ay naging isang makalangit, ngunit siya ay mapagpasensya lamang sa 13 at ang mga bahagi ng kanyang panloob na bilog. Tulad ng para sa natitira, sila ay patas na laro, at wala sa kanila ang nang-ahas na subukan ng mga limitasyon ng pasensya ng isang celestial. Kabanata 1256, nais ko ang mga sandali na tulad nito ay maaaring magtagal magpakailanman. Matapos gawin ang pangwakas na tawag, 13 yakap si Sherry at hinalikan ang kanyang mga labi. Hindi ito isang malalim na halik, 3 mabilis na mga pekpek, sapat na upang ipaalam sa kanya na mahal niya ito. Matapos ang kanilang halik, malumanay na pinatong ni Sherry ang kanyang ulo sa kanyang balikat. Ito ay talagang nangyayari, hindi ba? Isa pang digmaan. 30 nagbuntong hininga. Ito ay palaging bumalik sana. Ang kanyang mga daliri ay nakipag-ugnay sa kanyang sarili, na hawak siyang mahigpit. Ngunit sa oras na ito, makakasama ka namin, sabi ni Sherry. Alam ko. Ang tono ng 13 ay lamambot. Iyon ang nag-aalala sa akin. Napangiti si Sherry ng mahina. Palagi kang nag-aalala. May kailangang. Sayon. Natutuwa akong nakilala kita. Tuwing natutulog siya sa gabi, madalas niyang pangarap ang kanyang unang nakatagpo kay Zion sa panahon ng kanyang unang paglibot. Matapos makita ang paglalakbay na iyon hanggang sa wakas, napagtanto niya na maaaring siya ay inalipin ng mga butiki kung wala siya doon. Maaaring namatay din siya nang ang mga ratmen at ang mga butiki ay nagpatuloy sa kanilang digmaan laban sa bawat isa. At hindi iyon ang pinakapangit na kaso. Kung ang mga goblins, ang tunay na mga mastermind sa likod ng eksena, ay nagpasya na salakayin ang 2 paksayon matapos silang dalawa ay hamina, si Sherry at ang iba pang mga wanderers ay maaaring maging kanilang mga alipin, o mas masahol pa, ang pag-aanak ng mga sasakyang dagat para sa Goblin Brood. Natutuwa rin ako na nakilala kita, Sherry, 30 ang tumingin sa kanya ng isang mapagmahal na tingin. Itinuro mo at ni Erica kung ano ang kagaya ng pag-ibig. Isang malabong pamumula ang lumitaw sa mga pisngi ni Sherry dahil ang kanyang mga salita ay humipo sa kanya sa paraang naging masaya sa kanya. Siya at si Erica ay talagang nagtulungan at nagturo kay Zion kung ano ang tinawag nilang human touch. Ang kanyang puso ay bumagsak sa kanyang mga salita, at hindi niya maiwasang mapahinga ang kanyang noo laban sa kanyang dibdib, nakikinig sa matatag na ritmo ng kanyang tibok ng puso. Nakakuha ka ng makinis sa mga salita, Zion, sabi ni Sherry. Itinuro ba sa iyo ni Zainelia?
Siguro, 13 ay gaanong tinapik ang kanyang ulo. Ngunit sa palagay ko ito ay dahil matagal na akong nasa paligid mo. Binalot siya ni Sherry, mahigpit na yakapin siya. Pagkatapos ay kukunin ko iyon bilang isang papuri. Ang ilang higit pang mga minuto ng katahimikan ay lumipas sa pagitan nila. Ang mundo sa labas ng hotel ay matagal nang nakalimutan. Ito ay isang sandali mula nang nagbahagi sila ng isang matalik na sandali tulad nito. Ang dalawa lamang sa kanila ay wala ang iba pang mga kababaihan sa paligid. Inaasahan ko ang mga sandali na tulad nito ay maaaring magtagal magpakailanman, bulong ni Sherry. Hindi nila kaya, 13 ang sinabi. Ngunit iyon ang nagpapahalaga sa kanila. Marahil alam na hindi siya gumugol ng oras sa kanya sa sandaling bumalik siya sa kanyang pamilya. 13 ang nagpasya na dalhin siya tulad ng isang prinsesa at dinala siya sa kanyang silid tulugan. Kapag sila ay nasa loob, 13 malumanay na itinakda si Sherry sa kama. Ang malambot na lamplight ay nagsumite ng isang mainit, amber glow sa pamamagitan ng silid, na sinamahan ng matagal na halimuyak ng mga rosas mula sa air freshener. Tumingin si Sherry sa kanya ng isang maliit, malambing na ngiti. Alam mo, sa tuwing dadalhin mo ako ng ganyan. Pakiramdam ko ay nangangarap ako. Pagkatapos ay patuloy kong gagawin ito, sagot ni 30. Kaya't hindi ka nagigising mula sa isang magandang panaginip. Napangiwi si Sherry. Mas mahusay ka sa ganito, alam mo. Kung narinig ni Erica ang linya na iyon, ipagmalaki niya. Huwag mong sabihin sa kanya, 13 sabi bago magtanim ng halik sa kanyang mga labi. Hindi niya ako papayag na mabuhay ito. Ang rustling ng mga damit ay nag-echo ng mahina sa loob ng silid habang ang dalawa ay muling nagbalik ng kanilang damdamin para sa bawat isa bago ang kanilang maikling paghihiwalay. Handa ka na bang pumunta? 30 tinanong sina Erica at Sherry na nakaimpake at nagpaalam sa kanilang mga kakilala sa Casimir City. Sina Shayna at Erica ay nakipagkaibigan sa Valkyries, kaya't nagpasya silang magbid sa kanila ng isang tamang palm bago umalis. Napansin ng dalawa na tila naligo na sina Zion at Sherry na pinagsamahan si Erica. Gayunpaman, wala siyang sinabi, hindi nais namang ulol kay Sherry. 30 ay nakipag-usap na kay Cranky ilang minuto ang nakaraan at hiniling na dalhin sila sa Sirius at Aldebaran. Madali na sumang-ayon si Cranky sa kanyang kahilingan, lalo na dahil ang huling patutunguhan ay si Aldebaran. Agad na nagpadala siya ng isang mensahe kay Shasha, sinabi sa kanya na darating sila sa Aldebaran sa lalong madaling panahon. Ang Celestial ngayon ay may isang tagapagbalita, at pagkatapos malaman kung paano gamitin ito, agad niyang idinagdag sina Shasha, Remy, at Rhea, na palaging magkasama sa kanilang bahay, sa kanyang mga kontak. Ngunit mayroon pa ring 3 iba pang mga tao na sama-sama sa kanila sa kanilang paglalakbay. Siya ay walang iba kundi si Christopher, na nagpasya na samahan din ng 13 kay Antares. Dahil ang kanyang ina ay nasa ilalim din ng pangangalaga ng pamilyang Leventes, nais niyang gumugol ng ilang araw kasama niya bago magtungo sa Artem kasama ang kanyang Panginoon. Inanyayahan ni Mikhail si Siri na sumama sa kanila sa Aldebaran muli, kaya maaari siyang gumugol ng mas maraming oras sa kanyang pamilya. Pumayag si Siri ng walang pag-aalangan. Sa anumang kaso, tinatrato na niya sina Alessia at Gerald bilang kanyang mga biyenan. Ang unang paghinto ng kanilang paglalakbay ay ang kontinente ng Sirius. 30 sinabi kay Cranky ng eksakto kung saan pupunta at makarating sa tirahan ng tag-araw, kung saan hinihintay na ng ina ni Shayna na pagdating niya. Hindi sila nanatiling mahaba at magalang na ibinaba ang paanyaya ni Cynthia na manatili sa isang araw o dalawa sa kanilang tirahan. Maaaring ito ay imahinasyon ng 13, ngunit tila mas mabilis na lumipad si Cranky nang bumalik sila sa Aldebaran. Una nilang ibinaba sina Erica at Christopher sa kanilang mga tahanan bago magtungo sa tirahan ni Zion. Kapatid. Agad na tumakbo si Rhea patungo sa 13 sa sandaling nakarating si Cranky sa kanilang bakuran sa harap. 30 kinuha ang kanyang maliit na kapatid na babae at niyakap siya bago hinalikan siya ng 3 beses sa pisngi. Masayang hinayla ni Rhea ang kanyang kapatid sa harapan ng pintuan, kung saan naghihintay ang kanilang pamilya. Ang batang teenager ay hindi makaligtaan ng banayad na alon ni Shasha patungo sa Cranky, na ginawa ang sulok ng kanyang mga labi na tumaas sa isang ngiti. Lumitaw din sina Mikhail at Siri matapos na bumaba sa mobile fortress ni Rocky, at mukhang masaya si Alessia na makita pa siya. Siya ay lubos na mahilig sa kanyang manugang na babae, na isa ring Mijin princess na umuusbong mula sa Antares. Habang ang mga lalaki ay nagpahinga sa sala, sina Alessia, Shasha, at Siri ay nagtungo sa kusina upang magluto ng kapistahan para sa lahat. 30 napanood ang kanyang pamilya ng isang banayad na ngiti sa kanyang mukha,
na iniisip kung gaano niya makaligtaan ang eksenang ito sa sandaling siya ay nagsimula sa Antares upang maiwasan ang mga Artemiano na kahit na nagpaplano ng pangalawang pagtatangka na salakayin ang kanilang mundo. Kabanata 1257, Isang pangako sa ilalim ng Starry Sky. Ang mga araw na ginugol niya kasama ang kanyang pamilya ay dumaan ng napakabilis, tulad ng mga mabilis na ulap sa kalangitan. 30 siniguro na maglaro kasama sina Rhea at Remy, na maligaya niyang nasira si Rotten. Nang sinabi nilang nais nilang pumunta sa parke ng libangan, hindi man lang siya nag-isip ng 2 beses bago siya sumang-ayon. Kung kaya lang niya, nais niyang makita silang lumaki at gumugol ng mas maraming oras sa kanila habang bata pa sila. Ngunit ang tungkulin ay nagpigil sa kanya ng maraming buwan. At kahit na taon. Kahit na walang 13 na nagsasabi ng anuman sa kanyang pamilya, alam niya na naintindihan nila. Kung naiwan na hindi mapigilan, ang Artem ay magpapatuloy na maging isang nagbabantang banta. Ang isang tao ay kailangang alisin ang mga ito bago sila makapagpadala ng isa pang hukbo sa Pangaea, at na ang isang tao ay Sion. Ito lamang ang kanilang pagkakataon ng mga Artemians ay nagdusa lamang sa pagkawala at hindi inaasahan ang kanilang pagdating. Kahit na, ang laki ng kanilang hukbo ay maraming beses na mas malakas kaysa sa dati nilang nakipaglaban. Mahalaga na itali ang maluwag na mga dulo, kaya para sa abot ng lahat, kasama na ang kanyang pamilya, wala siyang pagpipilian kundi pumunta. Kapatid, babalik ka ba bago ang aking kaarawan? Tanong ni Rhea matapos niyang kainin ang kanyang ice cream cone. Hindi ko alam, Rhea, sagot ni 30. Ngunit kahit na wala ako rito, magpatuloy sa pagiging isang mabuting babae, okay. Tumango si Rhea. Magandang batang babae. Ehehe. 30 gaanong tinapik ang ulo ng kanyang maliit na kapatid bago mag-isip ng isang magandang ideya. Paano ko bibilhin ang iyong regalo sa kaarawan ngayon? 30 tanong. Habang nasa amin ito, bibili din ako ng mga regalo para sa lahat. Yay! Niyakap ni Rhea ang kanyang kapatid na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Si Remy ay ngumiti ng matamis at sumali sa pagyakap sa kanyang kapatid, na mahal din niya. Matapos ang paggastos ng 2 higit pang oras sa parke ng libangan, ang tatlo ay nagpunta sa pinakamalaking shopping mall sa lungsod upang bumili ng mga regalo para sa lahat. Bibili din ako ng regalo para kina Papa at Mama. Ipinahayag ni Rhea. Kumusta naman ang regalo ko? Tanong ni Remy. Bibili din ako ng regalo para sa iyo, kapatid na babae. Sagot ni Rhea. Bibili ako ng isa para sa Big Brother at Big Sister. Sige. Hayaan mo na. 30 itinaas ang kanyang kamay. Hayaan mo na. Tinulad siya ni Rhea, na nagpangiti sa kanila ng mga mamimili. Una, bumili tayo ng regalo para sa mga pop, 13 iminungkahi. Regalo para kay Papa. Tumango si Rhea. Ano ang makukuha natin sa kanya? Sapat na ang isang piraso ng candy. Huwag masyadong gumastos sa kanya, Rhea. Hindi siya katumbas ng halaga, 3. Hindi katumbas ng halaga si Papa. Matamis na ngumiti si Rhea. Halos makulong si Remy matapos marinig kung ano ang sasabihin ng kanyang mga kapatid. Alam niya na ang kanyang ama ay iiyak pagkatapos makita ang mga regalong ibinigay sa kanya ni Zion at Rhea, kaya't nagpasya siyang bumili ng isang bagay na mahal para sa kanya upang balansehin ito. Kung gayon, ano ang makukuha natin para kay Mama? Tanong ni Rhea habang naglalakad ng magkasama sa kanyang kapatid. Magandang tanong. 30 nag-iisip. Ang kanilang pamilya ay hindi talaga kulang sa anuman, kaya mahirap ang pagpili ng mga regalo. 30 naisip na bumili ng kanilang ina ng isang kutsilyo ng kusina o isang set ng pagluluto, ngunit mayroon na silang mga nasa bahay. Matapos ang ilang minuto ng pag-iisip, sa wakas ay naisip niya ang isang bagay. Paano ang tungkol sa isang kwintas? 30 iminungkahi. Isang bagay na simple ngunit matikas. Gusto ni Mama ang mga uri ng mga bagay, di ba? Nag-spark ang mga mata ni Rhea. Isang makintab. Tumango si Remy. Oo. Gusto niya ang uri na hindi masyadong magarbong ngunit mukhang maganda pa rin. Kung gayon iyon ang makukuha natin. 30 tumango at pinangunahan ang kanyang mga kapatid patungo sa seksyon ng alahas. Ang 3 magkakapatid ay gumugol ng ilang oras sa pagtingin sa mga display. Pinindot ni Rhea ang kanyang maliit na kamay at mukha laban sa baso, habang maingat na sinuri ni Remy ang mga piraso na may tahimik na pag-iisip. Nang sa wakas ay natagpuan nila ang isang maislan na kwintas na pilak na may isang maliit na kristal ng teardrop, lahat sila ay sumang-ayon. Maganda ito kay Mama. Ipinahayag ni Rhea. Medyo at mainit-init. 30 tumango. Kukunin namin ito.
Matapos itong bilhin, nagpunta sila sa isa pang shop upang bumili ng mga regalo para sa kanilang iba pang mga kapatid. Maliit na trinkets, damit, at mga bagay na nagpapaalala sa 13 sa bawat isa sa kanila. Tiniyak niya na walang naiwan, kahit na bumili ng mga regalo para sa kanilang lola, Lady Callista, at Hans. Tulad ng para kay Arthur at Gerald, 13 ay maginhawang nakalimutan ang tungkol sa kanila. Ngunit nang paalalahanan siya ni Rhea tungkol sa kanyang lolo, begrudgingly binili niya siya ng ilang hininga freshener sa kabila. Hindi alam ni Remy kung dapat ba siyang tumawa o umiyak sa paggamot na ibinigay ng kanyang kapatid sa kanyang ama at lolo. Ngunit marahil ay nais na makita kung paano sila magiging reaksyon, nagpasya siyang sundin lamang ang kanyang mga kapatid habang nagpunta sila sa isang pamimili. 30 kahit na nagrente ng isang maliit na pushcart sa mall, na sumakay si Rhea habang sila ay nagbagsak ng maraming oras. Habang nagpapatuloy ang araw, nagsimulang lumubog ang araw sa ilalim ng abot-tanaw, pagpipinta ang kalangitan sa malambot na ginto at amber. Ang pagtawa ng kanyang mga kapatid na babae, ang tunog ng kanilang mga yapak, at ang oras na pinagsama nila ay ika-13 na napagtanto na ang oras ay hindi na maghintay para sa sinuman. Nang siya ay bumalik, si Rhea at Remy ay medyo mas matanda. Nakipag-ugnay na siya sa Laplace Demon at ang magpadala kay Remy sa isang lugar kung saan hindi niya haharapin ang anumang imposible na mga pakikipagsapalaran na mapanganib ang kanyang buhay para sa kanyang unang paglibot. Siyempre, magkakaroon pa rin ng panganib. Ngunit hindi ito sa antas kung saan kailangan niyang harapin laban sa isang Magician Prinsipe o isang grupo ng mga Archon na nagpaplano na gamitin siya bilang isang sakripisyo, tulad ng ginawa ng mga Artemiano kay Shasha. Hindi niya alam kung kailan siya makakabalik pagkatapos ng kanyang paglalakbay sa Artem. Ngunit para sa kanyang pananatili doon, nag-iwan siya ng mga order para kay Mikhail at Shasha nang bumalik sila sa Solterra. Sa katunayan, ipinagbigay alam na niya ang sentral na pamahalaan, pati na rin ang mga monarko, na magbayad ng labis na pansin sa anumang mga alingaw-ngaw o balita tungkol sa mga Celestial at Finns. Binigyan din niya sila ng ilang mga plano sa contingency kung may nangyari habang wala siya. Kapatid, sabihin sabi ni Rhea habang may hawak siyang pretzel sa kanyang kamay. 30 bit sa pretzel, na gumawa ng ngiti ng kanyang maliit na kapatid. Masarap. Tumanggo si Rhea at kinain ang natitira. 30 nagtanong sa isang tao na may hatid ang lahat ng binili nila pabalik sa kanilang bahay, kaya lumakad siya sa kamay kasama ang kanyang mga kapatid na babae at tumungo sa parke. Siya ay gumawa ng mga pag-aayos bago upang gawing espesyal ang araw na ito para sa kanila. Ang kanyang ikinalulungkot lamang ay nais niya na mayroong maraming mga pagkakataon para sa kanya na makipag-date sa kanyang mga kapatid at simpleng magsaya ng magkasama. Matapos maglakad-lakad sa mga atraksyon ng parke, 13 si Rhea at dinala siya at Remy sa lugar ng pagtingin na hindi napansin ang parke at lungsod. Ang araw ay nakaset na, at ang kalangitan ay naliter ngayon ng mga bituin. Kahit na sila ay nasa lungsod, ang mga bituin sa kalangitan ay lumiwanag ng maliwanag, na parang bumubuo sa oras na ang kanilang ilaw ay hindi nakarating sa kanilang mundo. Rhea, Remy, gumawa tayo ng countdown, okay? 30 sabi habang tinitingnan ang kanyang orasan. Magsimula tayo sa 10. 9. 8. 7. 6. Sumali sina Rhea at Remy sa countdown. 5. 4. 3. 2. 1. Doon, sa malayo, isang solong firework ang tumaas sa kalangitan bago sumabog sa isang shower ng mga kulay. Tulad ng kung ito ay cute ang pagpapakita ng mga paputok upang magsimula, mas maraming mga paputok ang nag-iilaw sa kalangitan ng gabi na pinapalakpakan ni Rhea ang kanyang mga kamay. Nag-spark ang mga mata ni Remy habang niyakap niya ang kanyang kapatid, na nakatingin sa regalo na inihanda niya para sa kanila. Ang display ng mga paputok ay tumagal ng 5 minuto bago tuluyang matapos. Kapatid, mahinang sabi ni Remy, habang nakatingin sa kanya. Babalik ka, di ba? 30 huminto sandali bago lumuhod upang matugunan ang kanyang tingin. Babalik ako, sagot ni 30 bago hinalikan ang pisngi niya. Siguro hindi ka agad, ngunit babalik ako sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paghalik sa pisngi ni Rhea bago pa man magsimula ang maliit na batang babae. Nangako na babalik ka agad. Tanong ni Rhea. I cross ang iyong puso. Nangako, sagot ni 30 habang itinaas niya ang kanyang 2 kulay rosas na daliri. Cross my heart. Sina Rhea at Remy ay nakalock ang kanilang mga pinky na daliri sa kanya, tinatakan ng kanyang pangako. Ang pangakong ito sa ilalim ng kalangitan ng bituin ay isang bagay na hindi niya gaanong mangako. Tiyak na babalik siya ng ligtas at tunog sa kanyang pamilya at gumugol ng mas maraming oras sa kanyang mga kapatid na babae.
Bigla, nakita ni Rhea ang isang tao sa likod ng 13, na pinalaki niya ang kanyang mga kamay sa pagbati. Mama! Sigaw ni Rhea. Tumalikod din si Remy upang makita hindi lamang ang kanyang ina, si Alessia, kundi pati na rin ang kanyang ama, kapatid, at kapatid na babae. Alam nila na dadalhin ni Zion ang kanyang mga kapatid sa parke at hinintay sila doon. Ngunit hindi nila ipinakita ang kanilang sarili hanggang matapos ang pagpapakita ng mga paputok, kaya maaaring gumastos si Zion ng isang espesyal na sandali sa kanyang mga kapatid. Naging masaya ka ba? Tinanong ni Gerald si Rhea matapos niyang kunin siya at hinalikan ang pisngi niya. Oo. Sagot ni Rhea. Binili kita ng isang regalo, Papa. Talaga. Agad na lumiwanag ang mukha ni Gerald matapos marinig na ang kanyang mahalagang anak na babae ay nagbigay sa kanya ng isang regalo. Talaga. Tumanggo si Rhea. Ano ang nakuha mo para kay Daddy? Isang candy. Oh. Ang aking Rhea ay napakatamis. Hinalikan ni Gerald ang pisngi ni Rhea, na ginagawang giggle ang maliit na batang babae. Masaya na si Gerald na binili siya ng kanyang anak na babae ng isang regalo. Sa katunayan, hindi rin siya makaligo kahit na pumili si Rhea ng isang random na bato sa kalsada at ibinigay ito sa kanya bilang isang regalo. Uuwi na ba tayo? Tanong ni Alessia habang pinapahinga niya ang kanyang kamay sa balikat ng 13. Oo, sagot ni 13. Umuwi na tayo, ina. Tumanggo si Alessia at lumakad sa hagdan, hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Pagdating ng umaga, mawawala na siya, at malalampasan niya siya. Gayunpaman, ipinagmamalaki niya ang Zion. Kung hindi para sa kanya, ang kanilang pamilya ay maaaring mabura na mula sa mundo matapos na sinubukan ng mga clans ng Ashford at Stoddard na alisin ang mga ito, habang ang lahat ay nakikipaglaban sa Signa. Naging pangako ka na bumalik ng ligtas, di ba? Ngumiti si Alessia. Oo, ina, 13, na binigyan ng kanyang kamay ng isang ilaw na pisilin. Babalik ako, at kapag ginawa ko, mangyaring lutuin ang aking mga paboritong pinggan para sa akin. Okay. Tumanggo si Alessia at tumingin sa malayo habang pinipigilan niya ang luha. Siya rin ay isang wanderer, kaya naintindihan niya na ang kanyang mga anak ay mayroon pa ring mahabang paglalakbay sa unahan nila. Isang kabanata ngayong gabi. Regular na mga kabanata ay magpapatuloy bukas. Kabanata 1258, hahawakan ko ang mga plano sa kasal para sa iyo. Alam na iiwan sila ng kanilang malaking kapatid sa susunod na araw, nagpasya si Rhea at Remy na matulog kasama si Zion sa kanyang silid. Nang magising siya sa umaga, natagpuan ni Zion na si Rhea ay natutulog at kumapit sa kanya tulad ng isang sanggol na koala. Maging ang kanyang paa ay nakasalalay sa baywang ng kanyang kapatid, na may 13 ngiti ng mahina. Si Remy ay mas katamtaman, ginagamit lamang ang kanyang braso bilang isang yakap na unan. Gayunpaman, natagpuan pa rin niya ang eksenang ito na nakakatawa, kaya't nagpasya siyang manatili sa kama ng kaunti pa hanggang sa magising ang kanyang mga kapatid na babae. Ang una upang buksan ang kanyang mga mata ay si Rhea. Malapit siya sa kanya, iniisip na natutulog pa rin siya. Nagising si Remy mga 10 minuto mamaya, ngunit tulad ni Rhea, nag-aatubili din siyang bumangon at patuloy na yakapin ang braso ni Zion. Magandang umaga, Rhea, Remy, sinabi ni 30 sa kanyang mga kapatid na babae, na nagkukunwari na natutulog pa sila. Gayunpaman, ito ay tumagal lamang ng ilang minuto bago kumatok si Alessia sa kanilang pintuan upang sabihin sa kanila na handa na ang agahan. Nang walang pagpipilian, sa wakas ay sumuko sina Rhea at Remy at nais ng kanilang kapatid ang isang magandang umaga. Matapos hugasan ang kanilang mga mukha, bumaba ang 3 sa hagdan, nasa pijama pa rin sila. Sa ika-13 sorpresa, si Christopher at Erica ay nakaupo na sa kanilang hapagkainan. Dumating ang 2 oras na ang nakalilipas matapos na magbid sa kanilang mga pamilya. Nakatutuwa si Erica matapos makita si Zion sa kanyang pijama habang naglalakad ng magkasama kay Rhea. Magandang umaga, 30 binati ang 2 teenager, na nagbalik din sa kanyang mga pagbati. Magandang umaga, Master, sagot ni Christopher. Magandang umaga, Zion. Si Erica ay matamis na ngumiti. Ang doorbell ay tumunog sa lalong madaling panahon, na hinihimok si Alessia na lumapit sa pintuan at suriin kung sino ito. Maya-maya, sina Lady Callista, Arthur, Michael, at Hans ay pumasok sa sala. Maliban kay Hans, lahat sila ay dumating upang magbid. Inutusan ni Lady Callista ang kanyang butler na sumama sa kanyang apo at protektahan siya sa Artem. Kahit na si Zion ay may makapangyarihang mga kaalyado, tulad ng Cranky at ang kanyang hukbo ng halimaw, sa tabi niya,
si Lady Calista ay nagpupumilit na makaramdam ng kadalian maliban kung mayroon siyang isang taong pinagkakatiwalaan niyang inaalagaan ang kanyang apo. Maaari mo bang ipadala sa amin ang mga mensahe sa pamamagitan ng tagapagbalita sa sandaling ikaw ay nasa Artem? Tanong ni Arthur. Hindi sa palagay ko posible iyon, 13 nang walang pag-aatubili. Malayo ito sa Pangaea. Sa katunayan, ang mga komunikasyon ay maaaring hindi rin gumana sa Artem. Ang bawat mundo ay may sariling mga batas, na katulad ng kung paano ang mga komunikasyon at iba pang armas na high-tech ay hindi gumana sa Solterra. Ang mundo ng Artem ay mayroon ding sariling teknolohiya. Iyon ay sinabi, 13 binalak na magdala ng ilan sa mga nakunan ng mga mananaliksik na gumawa ng mga aparato sa komunikasyon para sa kanilang hukbo. Noong siya ay Zia pa rin, nakuha niya ang head researcher ng mga Artemiano at hinagis siya upang makatrabaho ang Project Exodia, X. Ang mga mananaliksik na ito ay pamilyar na sa paggawa ng masa na gumagawa ng mga Azephils, kaya 13 ang naniniwala na makakatulong sila sa kanya na bumuo ng isang mas malakas na bersyon gamit ang trump card na orihinal na inihanda ng Ashford na angkan upang maalis ang kanilang pamilya. Ang Exodia ay ginawa mula sa mga gene ng dragon ng pagkawasak, na mayroong isang hindi kapani-paniwalang mataas na rate ng pagbabagong buhay. 30 maaaring gawin ito mismo, ngunit wala lang siyang oras, kaya iniwan niya ang mga mananaliksik na gawin ang pinakamahusay na ginagawa nila. Sa ngayon, nakagawa na sila ng 3 mga prototype ng Exodia, na maaari nilang magamit sa darating na digmaan. Ang lahat ng 3 sa kanila ay ranggo ng 9 monsters, at sinabi ni Erasmus na nagdagdag pa siya ng ilang mga pag-tweak sa pangwakas na likha, pinatataas ang kanilang mga kakayahan sa kaligtasan. Siguraduhin na kumain sa oras kung naruroon ka, sayon, mahigpit na sinabi ni Lady Calista. Kung may nangyari sa iyo, ang ekspedisyon ay magtatapos sa kabiguan, kaya't alagaan ang iyong sarili. Ako, Lola, sagot ni 30. Salamat sa pag-aalala. Kapag bumalik ka, hahawak kami ng isang grand seremonya ng kasal para sa iyo at sa iyong mga kasintahan, komento ni Arthur. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Hahawakan ko ang mga plano sa kasal para sa iyo. Okay. 30 tumango bago sumulyap kay Erica, na mukhang napakasaya tungkol sa panukala ni Arthur. Pagkatapos ay tinignan niya si Shasha, na abala sa pagtambay ng mga pancake sa tuktok ng plato ni Cranky. Lalo na, ginagawa rin ni Siri si Mikhail, na gumawa sa kanya ng smirk. Ang mga pag-uusap sa talahanayan ng agahan ay naging lighthearted, kumita ng ilang mga pagtawa dito at doon. Makalipas ang 1 oras, 13 ay bumalik sa kanyang silid upang maligo. Ang lahat ay handa ng pumunta at naghihintay lamang sa kanya upang matapos ang kanyang paghahanda. Sa kabutihang palad, hindi umiyak si Rhea nang sa wakas ay oras na siyang pumunta. I 1/4. Magkano ang gastos sa pagtanggal ng taba ng tiyan ng laser? Hiniling pa niya sa kanyang mga malalaking kapatid na kunin siya ng isang souvenir bago sila bumalik. Marahil ang pinky na pangako na ginawa nila ang gabi na ang nakaraan ay nakatulong sa kanya na huminahon. 30 hindi kailanman sinira ang anumang pangako kay Rhea, kaya tiniyak na babalik ang kanyang malaking kapatid sa lalong madaling panahon. Ang mga sasamahan sa kanyang paglalakbay, kasama sina Mikhail at Siri, ay pumasok sa mobile fortress ni Rocky. Iginiit ni Mikhail na sumama siya sa sayon sa Artem, at pagkatapos ng ilang mga kondisyon, pinayagan siyang sumama sa kanya. Matapos ay bid ang kanilang pangwakas na polem, si Cranky ay naging isang bolt ng kidlat at lumipad sa kontinente ng Sirius. Doon, kukunin nila sina Shayna at Rihanna. Hiniling ng huli na Itag pagkatapos malaman na ang kanyang kapatid na babae at ang kanyang kasintahan ay darating. Ang kanilang ina, si Lady Cynthia, ay sinabi lamang sa 13 upang mapanatiling ligtas ang kanyang mga anak na babae. Nagbiro pa siya na hindi niya iniisip kung babalik sila na dala nila ang kanyang mga apo. Ginawa nitong namula si Mikhail tulad ng isang kamatis, habang 13 ay mukhang nakakatawa. Tinanong pa niya ang kanyang biyenan kung gaano karaming mga lolo't lola ang gusto niya, na ginawa ni Shayna na namula tulad ng walang bukas. Matapos yakapin ang kanyang mga anak na babae, sa wakas ay hinayaan sila ni Lady Cynthia upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Mula sa Sirius, lumipad sila sa Signa upang kunin sina Princess Aracela at Princess Zynelia. Ngunit may isa pang hindi inaasahang panauhin na nais na sumama sa kanila. Ito ay walang iba kundi ang Dragonkin Princess, Princess Fiora. Kapag narinig niya na si Christopher ay kasama ng 13 sa Artem, hindi alam kung kailan sila babalik, nagpasya siyang maabot ang Princess Aracela at Princess Zynelia, na hiniling din silang dalhin siya. Hindi nais na hayaan ang kanyang pagsisikap na mag-aaksaya,
13 ay hindi mag-atubiling aprubahan ang panukala ng prinsesa. Binigyan pa niya si Christopher ng, "Nakuha mo ito, bro, thumbs up," na ginawa ng kanyang kanang kamay na nakangiti ng walang kamali-mali. Kapag ang lahat ay ligtas na pumasok sa mobile fortress ni Rocky, kinuha ni Cranky ang Zion at lumipad sa kanilang huling patutunguhan, Antares. Doon, makikipagkita siya sa hukbo ng Jin na siya ay nag-blackmail upang labanan para sa kanya bago niya buksan ang portal na haantong sa kanila sa mundo ng Artem. Kabanata 1259, Pagdating sa Artem. Pagdating sa Antares, nakita nila ang isang napakalaking hukbo na naghihintay sa kanila. Ang kalahati ng buong populasyon ng Jin sa kontinente ay sumama sa kanila sa labanan na ito. Ang natitirang kalahati ay magpapatuloy upang pamahalaan ang kanilang mga teritoryo na may iwan. Napag-usapan na ang tanging mataas na ranggo na Mijin na mananatili sa Antares ay si Kamrusepa. Sina King Valtheron, Bast, Zarn, at Queen Ceres ay sasama sa kanya sa Artem. Ito ay isang madiskarteng pag-aayos dahil 13 kailangan ang Kamrusepa upang kumilos bilang pagpigil para sa mga Jins na mananatili sa Antares. Ngayon na ang mga malalaking pag-shot ay aalis, madali para sa mga may ambisyon na kumuha ng pagkakataong ito upang tumaas at kontrolin ang kontinente. Upang maiwasan na mangyari, ang mga pinuno ng Black Fang Dominion at ang Venom Heart Cabal ay sumang-ayon na hayaan si Kamrusepa na manatili, nagtitiwala na hindi niya kontrolin ang kanilang mga puwersa kapag wala na sila. Bago ang 13 upang makipagkita sa kanyang pamilya, inutusan niya ang kalahati ng kanyang mga demonyo na mananatili sa Antares upang isulat ang isang runic form na magbubukas ng gate na humahantong sa Artem. Ang gawaing ito ay matagal nang natapos, at nanatili lamang sila upang matiyak na walang sinumang sabotahe ang pagbuo. Handa na ba kayong lahat? 30 tinanong ang hindi mabilang na Jins na nakatayo sa harap niya. Oo. Nararamdaman ng binatilyo na lalaki ang puot sa kanilang sigaw, ngunit hindi niya ito pinapaubaya. Kahit sino ay makaramdam ng pag-aatubili na magsagawa ng digmaan na ayaw nilang labanan, kaya wala siyang sinabi at simpleng isinaaktibo ang Porma Zion. Ang isang higanting portal na higit sa 100 metro ang taas ay lumitaw sa harap ng hukbo ng Jin. Forward march! 13 ang nag-order. Kinuha ni King Valtheron ang kanyang mga ngipin habang pinangunahan niya ang kanyang paksayon na pumasok sa portal. Sila ang magiging vanguard at magiging unang harapin kung ano ang naghihintay sa kanila sa kabilang linya. Kahit na 13 ay walang ideya tungkol sa kung ano ang naghihintay sa kanila sa kabilang linya. Alam lamang niya na ang gate ay haantong sa kanila sa Artem, at iyon ang lahat ng impormasyong mayroon siya sa kasalukuyan. Ang prosesyon ng pagpasok sa gate ay tumagal ng 1 oras bago 13 at si Cranky ay lumakad sa loob nito. Sila ang huling pumasok sa gate upang matiyak na walang susubukan na makatakas at maiwasan ang pagpunta sa Artem tulad ng napagkasunduan nila. Kapag 13 muli ang kanyang pandama, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa isang malawak na eroplano. Ang Jins ay nasa paligid niya at lumipat na ayon sa kanilang plano. Ang bawat paksayon ay nagpadala ng isang scouting party upang suriin ang kanilang paligid. Kung nakakita sila ng anumang mga Artemiano, agad silang babalik upang iulat ito. Lahat sila ay sinabihan na huwag makisali kahit ano pa ang pigilan ng mga lokal na hukbo na malaman ang kanilang pagdating. Ang unang bagay na kailangan nilang gawin ay ang pag-secure ng isang base na magiging kanilang unang katibayan sa Artem. "Tina, iiwan ko ito sa iyo," sabi ni 13, at ang itim na ahas ay tumango sa pag-unawa. Bumagsak ang katawan ni Tina at inilibing ang kanyang sarili sa lupa habang ipinatawag ang kanyang hukbo ng demonyo. Madali na mapupukaw ni Cranky ang mga paligid, ngunit hindi siya naglakas loob na iwanan ang ika-13 dahil hindi niya pinagkakatiwalaan ang mga Jins na panindigan ang kanilang pangako. Bagaman nilagdaan nila ang isang mahiwagang kontrata, maaaring may ilang mga desperadong individual na nagnanais na dalhin siya sa kanila sa kabilang buhay. Makalipas ang 1 oras, iniulat ng isa sa mga scout na natagpuan nila ang isang maliit na bayan na matatagpuan sa hilagang silangan mula sa kanilang lokasyon. 30 agad na nagpadala kay Tina ng isang telepathic na mensahe upang magtungo sa bayan para sa isang pagsisiyasat. Hindi siya isang tagahanga ng walang kamalayan na pagpatay, kaya't maliban kung ito ay talagang kinakailangan, hindi niya makakasama ang mga lokal na residente ng mundo na nabubuhay lamang sa kanilang normal na buhay. Ang mga Artemians ay mukhang katulad ng mga tao, kaya 13 ay tiwala na makikipag-ugnay siya sa kanila upang kumilos bilang isang especially iya o isang tagamanman kung kinakailangan. Ang kanyang plano ay upang malaman muna ang kanyang lokasyon bago ipatawag si Erasmus. Si Erasmus ay gumagamit ng katawan ni King Astrian, na pinapayagan siyang malayang pumasok at lumabas sa kabisera ng Artemian. Gamit nito, makikipagpulong siya kay Queen Miremili at ipasa ang sulat kamay na sulat kamay,
nahihilingin sa kanya ang tulong sa pagtula ng pundasyon para sa kanilang pagsalakay. Siyempre, si Erasmus lamang ang makakapasok sa lungsod. Mukhang masyadong kainahinala kung nagmamarcha siya kasama ang isang hukbo na binubuo ng Jean sa likuran niya. Ito ay isang dalawang prong na pag-atake, na 13 at si Erasmus ay naayos. Ang isa ay aatake mula sa labas, habang ang isa ay aatake mula sa loob. Si Erasmus ay isang paglalakad na one-man army. Itinapon niya ang lahat ng kanyang mga undead minions sa loob ng kanyang personal na domain sa pagkakasunod-sunod ng pahayag, na maaari niyang ipatawag upang salakayin ang likuran ng hukbo ng kaaway. Gayunpaman, kahit gaano sila kalakas, hindi sila naglakas loob na kumilos ng labis dahil ang Artem ay may 3 iba pang mga celestial na ipinagtatanggol ito. Sa pagtatapos ng araw, si King Astrian ay isang high archon lamang, hindi sapat na malakas upang makipaglaban sa mga celestial. Habang naghihintay para sa mga ulat ng mga taga-manman, ang Jeans ay naghahanap na ng isang saklaw ng bundok o isang lambak upang itago ang karamihan sa kanilang hukbo. Ang mga maaaring maghukay ay gumagawa na ng mga lagusan sa ilalim ng lupa. Habang maraming mga Jeans na maaaring lumipad, limitado nila ang bilang ng mga lumilipad na Jin dahil madali silang may batik mula sa malayo kung lahat sila ay naglakbay ng magkasama. Ang kailangan nila ngayon ay upang i-bide ang kanilang oras habang nagtitipon ng impormasyon tungkol sa mundo na pinaplano nilang salakayin. Ang mga Jeans ay ginamit na sa ganitong uri ng digmaan dahil sila ay isang karera na napuno upang lupigin ang mga mundo. 13 ang maraming natutunan mula sa kanilang mga paraan, kaya bukod sa pagsasabi sa kanila na huwag gumawa ng anumang walang kamalayan na pagpatay, iniwan niya sila upang gawin ang kailangan nilang gawin. Kalahating oras mamaya, iniulat ni Tina na ang bayan ay mayroon lamang ilang mga gwardya upang maprotektahan ito. Ang karamihan sa kanila ay nagkaroon lamang ng master rango, at ang pinakamalakas na tao sa bayan ay isang kampyon lamang. Napakadali nitong kontrolin ito, ngunit 13 ay nagpasya na ipatawag si Erasmus upang matulungan siyang lumusot at inutusan ang mga Jin na manatili sa standby. Dahil ang kanilang pinakahuling patutunguhan ay ang royal capital ng mga Artemiano, kailangan nilang unahin ang pagpapasya higit sa lahat. Kabanata 1260, ang bayan ng Weir, bahagi 1. Si Erasmus ay lihim na sandata dito sa Artem, kaya't siniguro niyang panatilihing lihim ito kahit na mula sa mga Jins na sinamahan sila. Matapos mag-order ng mga pinuno ng Jeans na makahanap ng isang lugar upang maitago ang kanilang napakalaking hukbo, 13 at Cranky na naiwan upang siyasatin ang bayan na nakita ng mga taga-manman. Ito ay hanggang sa pagpunta mo, Rocky, 13 sa kanyang kaibigan, na nagdala sa kanya ng 1 milya ang layo sa bayan. Subukang itago ang iyong presensya hanggat maaari, at huwag pumasok sa bayan. Maaaring magkaroon sila ng isang paraan ng pagtuklas ng mga monsters na hindi natin alam. Tumanggo si Rocky bago bumalik sa ilalim ng lupa upang maghintay para sa susunod na order ng kanyang Panginoon. Matapos matiyak na walang sinuman sa paligid nila, 13 ay nagbukas ng portal na humantong sa domain ng pahayag. Maya-maya, tumawid si Erasmus. Itinago niya ang kanyang mukha ng isang maskara at pinaghalo sa pamamagitan ng pagsusuot ng kaugalian na pang-araw-araw na fashion ng maharlika ng Artem. Ganap na hinihigop ni Erasmus ang lahat ng mga alaala ni King Astrian at ipinadala na ang kaluluwa ng hari sa ikot ng muling pagkakatawang tao. Siya ay orihinal na binalak na gawing isang wraith ang hari, ngunit 13 ay sinabi na mas mahusay na magpakita ng kaunting awa sa hari ng Artem, at ipadala lamang siya sa kanyang paglalakbay. Sumang-ayon si Erasmus. Hindi ito isang masamang bagay na kumita ng mabuti pagkatapos ng daan-daang taon. Dahil mayroon na siya ngayon ng lahat ng kaalaman ni King Astrian, hindi ito pinalalaki na sabihin na si Erasmus ay tunay na naging hari ng Artem, sa parehong isip at espiritu. Inaasahan ko lang na nasa pangunahing kontinente kami, ungol ni Erasmus habang naglalakad siya sa tabi ng 13. May isang buong hukbo na kasama namin, kaya talagang mahirap maglakbay kung wala tayo sa aming ginustong lokasyon. Mahirap na maglakbay sa ibang kontinente na may napakalaking hukbo. Huwag itaas ang mga watawat, puna ni 30. Mag-isip lang ng positibo. Mahirap iyon, sagot ni Erasmus. Alam mo ba? Si King Astrian ay isang pinuno ng paranoid. Siya ba? Oo. Hindi talaga siya nagtitiwala sa sinuman, kahit na ang kanyang pinakamatapat na paksa. Siya ay isang napakalungkot na hari. Pagkatapos ng palitan na iyon, wala nang mga salita ang sinasalita sa pagitan nila hanggang sa makarating sila sa mga pintuan ng bayan. 30 at Cranky ay nakasuot din ng damit na Artemian, ngunit ang disenyo nito ay naiiba sa Erasmus. Nakasuot sila ng natatanging uniforme ng isang kawani ng mataas na ranggo, tinitiyak na nakilala sila ng isang halo ng paghanga at paggalang mula sa mga may katayuan sa ilalim nila kahit saan sila magpunta.
Sa Hierarchical Society ng Artem, ang istasyon ng isang tao ay hindi sinasalita ngunit nakita. Ang disenyo at kulay ng damit ng isang tao ay sapat na upang ipahayag ang kanilang halaga. Ipinatupad ni King Astrian ang batas na ito upang palakasin ang hierarchy ng lipunan. Ang mga pangkaraniwan ay magbihis ayon sa kanilang istasyon at manatiling magalang sa kanilang mga superior. Bilang kapalit ng kanilang pagsunod, binigyan sila ng hubad na minimum na mga karapatang pantao, na kahit na ang mga maharlika ay hindi madaling makaligtaan. Ang isang marangal ay maaaring sumigaw at magsaisang pangkaraniwan, ngunit hindi sila pinapayagan na gumamit ng karahasan o mas masahol pa. Pilitin ang mga ito sa pag-iingat sa pamamagitan ng random na pagpili ng mga kababaihan sa mga lansangan upang maglingkod at aliwin sila. Siyempre, mayroong ilang mga loophole sa sistemang ito, at ang ilan ay nakaligtas dito dahil sa background ng kanilang pamilya. Walang sistema ng gobyerno na perpekto, lalo na kung ang mga opisyal na nagpatupad ng mga batas na ito ay nag-aalaga lamang sa kanilang sariling kita. Kapag 13, si Erasmus at Cranky ay lumakad patungo sa gate, ang mga gwardya na nagbabantay sa lahat ay ibinaba ang kanilang mga ulo at binigyan sila ng isang magalang na busog. Walang hinamon o kahit na tinanong kung sino sila. Ang isang sulyap sa mga damit ni Erasmus ay sapat na upang ipakita ang kanilang mataas na ranggo. Sa katunayan, ang mga gwardya ay nakakaramdam din ng pagkabalisa dahil naisip nila na ang isa sa mga ministro mula sa kapital ay gumagawa ng isang sorpresa na inspection, sinusubukan na suriin ang mga palatandaan ng katiwalian sa kanilang bayan. Tulad ng 13 at ang kanyang dalawang kasama ay naglalakad sa buong lungsod, ang mga abalang kalye ay biglang tumayo. Ang mga tao ay lumipat sa gilid, yumuko ang kanilang mga ulo, habang ang mga maliliit na bata ay tumingin kay Erasmus. Nagtataka kung bakit ang lahat ng mga may sapat na gulang ay nagbabayad ng paggalang sa isang taong may maskara. Nang papalapit na sila sa plaza, isang lalaki na mukhang mag-ilog na may ilang mga gwardya sa tabi niya. Mukha siyang pawis at tila nagmamadali na lumapit at makilala ang mga marangal na panauhin na bumisita sa kanyang mapagpakumbabang domain. Mga pagbati, iyong kahusayan, sabi ng taong mag-ilog sa isang magalang na tono. Ang pangalan ko ay Armand Solenwer, at tinatanggap kita sa bayan ng Weir. Kung ang kanyang kahusayan ay nagpadala lamang ng isang mensahe ng maaga, ihanda namin ang aming pinakamahusay na karwahe upang kunin ka. May mga oras na nais kong maranasan ang buhay ng aking mga tao, sagot ni Erasmus sa isang mapagmataas na tono. At hanggat masasabi ko, ginagawa mo ng maayos ang iyong trabaho, Armand ng Weir. Isang modelo ng papel na dapat sundin ng bawat alkalde. Ang iyong mga papuri ay labis, ang iyong kahusayan, yumuko ng malalim si Armand. Ang mga salitang ito ay nasayang sa akin. Itaas ang iyong ulo at gabayan ako sa iyong tirahan, iniutos ni Erasmus. May mga bagay na kailangan kong tanungin sa iyo. Siyempre, ang iyong kahusayan, sumulyap si Armand sa kanyang mga subordinate, na nagmamadali na lumipat upang makuha ang karwahe na inihanda nila para sa kanilang mga espesyal na panauhin. Ang karwahe na walang bubong ay mukhang sapat na maluho, na kung saan ay 13 ipinapalagay na ito ay personal na karwahe ni Armand tuwing nag-iinspeksyon siya sa lungsod, na pinapayagan siyang makita ng mga tao. 30 ang huling pumasok sa karwahe, na kumikilos ng kanyang tungkulin bilang lingkod ni Erasmus. Hindi sumakay si Armand sa karwahe sa kanila. Sa halip, sumakay siya ng kabayo, at nagmarcha sa tabi ng karwahe, na kumikilos bilang isang bodyguard para sa kanyang mga bisita. Ito ay isang pangkaraniwang protocol kapag tumatanggap ng mga maharlika na lumampas sa kanyang ranggo, na nagpapakita na kahit na isang alkalde, ang kanyang katayuan ay nasa ilalim nila. Hindi nagtagal bago sila makarating sa tirahan ni Armand, kung saan handa na ang isang masayang tanghalian para sa kanila. Pinasalamatan ni Erasmus si Armand sa kanyang mabuting pakikitungo at kumain habang nag-uusap ng basta-basta. Nagtanong siya ng mga banayad na katanungan tungkol sa mga nakapalibot na bayan at lungsod, pati na rin ng mga alingaw na kumalat sa huli. Ito ang pinakamabilis na paraan sa kung paano nila maiipon ang impormasyong kailangan nila, at sa kabutihang palad para sa kanila, ang kanilang host ay isang tao na nagnanais na makipag-usap. Labis.